Hello, kamusta tayong lahat? Ah, nagbabasa pa rin tayo ng Bible, no? Kahit kayo sa sarili ninyo, nagbabasa tayo dapat ng Bible, isa-isa. So, dapat meron tayong Bible. So, kung wala, is magda-download, no? Kung ano-anong app ang dina-download natin sa mobile phone natin, pero wala tayong Bible sa mobile phone, mag-download tayo, no? Ha? Dati wala naman kasing app sa mobile phone na pwedeng i-download na Bible. Pero ngayon madami na, ha? Iba-ibang translation pa. Kung anong language ang gusto nyo, pwede nyo i-download sa cellphone niyo. Wala na tayong dahilan para hindi magbasa ng Bible. Kasi available sa atin. Ginawang available ni Almighty Father sa atin. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Kanya dahil mababasa natin sa Bible yung mga kung paano tayo dapat mamuhay as His followers. Kaya dapat magpasalamat tayo sa kabutihan ng tatay natin sa atin, tsaka ni Jesus Christ. Kung iba, nabibigatan magdala ng Bible kasi makapal, no? Pero hindi ka nabibigatan magdala ng cellphone niyo, so lagay niyo sa cellphone niyo. Ha? Ako, meron ako sa cellphone ko, tapos meron din sa laptop. And at the same time, babasahin natin para yung mga nababasa natin, pumasok sa isip natin. Lagi nating matatandaan. Ipasok natin sa utak natin, isulat natin, or i-visualize natin yung mga nababasa natin para maintindihan natin. And most importantly, hihingin natin ang guidance of the Holy Spirit para maintindihan natin salita ng tatay natin at ng Jesus Christ, ang ating Savior and friend. So last time, pinag-usapan natin James chapter 2 and 3. So dito sa James chapter 2, ang binanggit dito, yung hindi tayo dapat nagkakaroon ng mga favorite. So, karamihan ng mga tao, ang favorite nila, kung sino yung mayaman, yun ang favorite nila. Doon sila dumidikit. Tapos, pag madumi or mahirap, nilalayuan, no? Huwag tayong ganon. Kasi ayaw ni Almighty Father ng ganon. Namimili tayo ng tao. Kasi ang tatay natin, hindi namimili ng tao. Hindi siya tumitingin sa panglabas na kaanyuan ng tao, kundi sa puso siya tumitingin. Walang discrimination sa tatay natin, kay Almighty Father. So kaya kung may mga gathering kayo of Christians or may nakakasalamuha kayo na mga tao sa araw-araw, pantay-pantay dapat ang trato natin. Hindi tayo titingin kung ano man ang damit na suot nila, kung anong alahas ang gamit nila, kung branded ba, no? Yung iba kasi tumitingin, brand, peke yon. Hindi, ano yung peke? Yan ba't ang peke yung sinuot niya? Nakakahiya naman, peke. Ano naman kung peke? Ba't ka affected, no? Ha? So, hindi dapat ganun tayo. No? Huwag tayong mag-judge ng tao. Kasi nag-judge na rin tayo ng tao. No? Pag nagdi-discriminate tayo ng tao. Kasi yung tatay natin, pag nag-judge siya, fair. At mahalin natin yung ating mga neighbor as yourself. Kasi pag nakagawa tayo ng kasalanan, na isa lang sa mga kasalanan na binanggit sa Bible, isa lang sa kasalanan dito na nagawa natin. Lahat na nagawa na natin. So isang kasalanan lang, hindi tayo makakita, hindi natin makukuha ang ating inheritance. Sabihin natin, ay isa lang naman pero madami naman akong hindi nagawang kasalanan, pero yung isa lang hindi ko talaga mapigil, yung kasalanan na yun, siguro okay na sa akin kasi isa lang naman yun eh. Hindi, wala makakapasok sa kingdom ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ.
kahit isang kasalanan na nagawa natin. Kaya dapat maging malinis tayo. Kung magkasala tayo, hingi tayo agad ng tawad kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. At dapat yung ating pananampalataya ay may gawa, no? Hindi lang lip service ang ating pananampalataya, kundi ipapakita natin sa pamamagitan ng ating mga gawa. So, kung sinasabi natin mahalan natin ang kapwa-tao natin, ipakita natin kung paano natin mahalin. Nag-share ka ba ng blessings mo sa kapwa-tao mo? Paano mo ba tratuhin ang kapwa-tao mo? Maayos ba? Ganon. Kung sinasabi natin mahalan natin ang kapwa-tao natin, di ba? At kung tsaka yung faith natin, galing yung kay Almighty Father, isa yun sa mga gifts of the Holy Spirit. Kaya dapat lagi nating i-practice ang ating faith through our works para lalo tayong sumikap at in the end, ang yield nun or ang result nun is love. Kasi ang love, habang buhay yun. Forever yung love. Di ba nabasa natin sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. O yun ang kabisada ko na verse. Na faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Kasi ang yield ng faith is love. Kasi yung love, ang ating Diyos ay punong-puno ng pagmamahal. Okay? Tapos dito naman sa James chapter 3, yung dila natin, babantayan natin. Maging maingat tayo sa pagsasalita. O kanina hindi ako naging maingat sa pagsasalita ko. Nagsorry na ako kay Jesus, sa Almighty Father. Kasi, kaya nga sinasabi ko, no, kina-confess ko sa iyo na nakapagsalita ako ng hindi maganda. Kasi, may nakita ako sa, sa Facebook, na nagbebenta siya ng mga used items. Sabi ko, ba't nagbebenta ng used items to? Ba't bulok ang binibenta niya? O, masama yun, no? Hindi natin alam kung bakit niya binibenta yung kanyang mga used items. So, nakapagsalita ako ng, ba't niya binibenta? Dapat hindi na, luma na yan eh. So, yun din, masama yun. Kasi, hindi natin alam ang motive, bakit niya binibenta yun. Baka mayroong dahilan or kapupuntahan yung kanyang pagbebenta ng items na yun. So, hindi ako nag-isip ng mabuti. Sorry, nag-sorry ako kay Jesus, sa kay Almighty Father. Nang-judge ako. So, pag ganun, pag nagkakasala tayo, nasabi na ng dila natin, minsan, oh my God, nakapagsalita ako, sorry Lord. Dapat hindi, no? Kaya dapat iko-control natin ang ating sarili, ang ating dila. So, iniisip ko yun. So, bago ako humarap sa inyo ngayon, nag-sorry na ako sa tatay natin. Na hindi tayo dapat nagsasabi ng ganon. Kahit baka sabihin nyo, yun lang, sinabi mo na ba't siya nagbebenta ng ganon, tapos hindi ba maganda yung binibenta niya. Nag-judge siya tayo noon, no? Ha? Ayaw ni Almighty Father noon, kaya manahimik na lang tayo kung hindi tayo wala tayong magandang masabi sa kapwa-tao natin, kasi ang gusto ng tatay natin is maging maayos tayo, maging kagaya tayo ni Jesus. Si Jesus, hindi siya nang-judge ng tao. Darating ang time for judgment at hindi pa ngayon, sa last days pa yon. Ang second coming ni Jesus Christ. Dahil yung dila natin, ginagamit natin sa pagpupuri sa tatay natin, pero ginagamit din natin sa paninira ng mga tao. So, nag-sorry na ako kay Almighty Father, tsaka kay Jesus. At saka yung wisdom, ang totoong true wisdom is, it comes from our Father.
and Jesus Christ. Ano ba yung wisdom? Yung wisdom dapat pure siya. Peace-loving, considerate, submissive, full of mercy, and good fruit. So yung nakapagsalita ako ng masama, hindi wise decision ang nagawa ko nun. No? Kasi hindi pure yung pagkakasabi ko noon, hindi holy, hindi magandang pakinggan. Hindi peace-loving yung pagkakasabi ko na masama, inapangit yung binibenta niya or ba't luma na, bulok na. It's hindi peace-loving yun, kundi nagkakos yun ng away o gulo. Abuti na lang, may mga, kung sinabi ko yon in a public setting, makakakos ng gulo yun, nakakakos yun ng strife, nakakakos yun ng death. Yung pagsasalita ko noon, hindi full of mercy, dapat naawa ako, dapat inintindi ko bakit niya binibenta yun kahit second hand, tapos pangit pa, no? So, mali ako doon. Kasi dapat, tayo, peacemakers. Kasi, si Jesus Christ, Prince of Peace siya. So, dito tayo sa James chapter 4. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? Bakit kayo nag-aaway-away? Sabi ng Holy Spirit. Since si James ang nagsulat ito, pero Holy Spirit ang nag-reveal sa kanya ng kanyang isinulat. No? What causes fights and quarrels among you? Ano ba ang pinagdahilan? Ba't kayo nag-aaway-away? At nagsasalitaan ng masama at nakikipag-argue kayo? Ano bang meron? Dahil yon, hindi ba yun ay dahil sa gusto nyo, yung may bagay sa kaloob-looban nyo, may mga desire kayo, selfish desires kayo sa puso nyo, na nagtatalo sa kaloob-looban ninyo. You desire, but do not have, so you kill. Gusto natin ng mga bagay-bagay, pero wala tayo. Wala tayo, no? Ng bagay na gusto natin. Kaya anong ginagawa natin? Pumapatay tayo ng tao. Yung pagpatay sa tao, hindi lang naman yun yung papatay mo talaga, kundi kahit sa bibig mo, pinapatay mo na yung tao pag siniraan mo yung tao. Pag nakapagsalita ka ng masama, nakapatay ka na ng tao nun. Or pumapatay ka na ng tao nun. You covet, but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. Nagnanais ka, naghahangad ka, pero hindi mo makuha yon. Kaya ang ginagawa mo, nakikipag-away ka. Nagkakaroon ka ng inggit. Kaya nakikipag-away ka. You do not have because you do not ask God. Wala ka ng mga bagay na gusto mo, kasi hindi mo ina-ask si God. Hindi ka humingi sa tatay natin, kay Almighty Father. So kaya nga, di ba, ang daming mga arguments na nangyayari sa over the internet. Di ba nakikita naman natin yan? So yung mga arguments na yun, ang pinaka root cause nun is covetousness or paghahangad or kainggit. Nag-iinggit sa kapwa-tao. Kaya ito naman dami nag-aaway-away dahil sa inggit yon. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, and you may spend what you get on your pleasures. So kaya hindi tayo nakakakuha ng mga bagay na gusto natin kasi hindi natin ina-ask ang tatay natin. At pag nag-ask man tayo sa kanya, humihingi tayo sa kanya ng blessings, mali ang motive natin, mali ang reason natin kung bakit natin gustong makuha ang isang bagay. Because of our wrong motives.
Kasi yung motive natin, it's only for our own pleasure. Hindi para sa ikabubuti ng nakakarami, hindi para makatulong sa kapwa-tao, kundi sa pangsarili nating kagamitan dahil selfish tayo. Kaya hindi sa atin binibigay ng tatay natin. Kaya kung kakausapin natin ang tatay natin pag mag-pray tayo, hindi dapat selfish tayo, kundi Lord, hinihiling ko po na itong bagay na to para makatulong po sa tao, para may matulungan akong mga kaibigan ko, para maipalaganap ang salita mo, para may share ko ang word of God. Dapat may ganon. No? At alam ni Almighty Father ang puso natin, kung totoo sa puso natin, yung motive natin o hindi. Kaya wag tayo magsisinungaling. At kaya tayo merong naiinggit sa kapwa-tao natin at gusto natin mag-pray ng mga material gains or material possessions. Kasi, naiinggit tayo sa kapwa-tao natin. Ay Lord, gusto ko po ng TV na malaki. Yung kapitbahay po namin may TV na malaki. Hindi masamang mag-request kay Almighty Father ng ganon. Pero wag mo nang idama yung kung sino mga kinaiinggitan mo na may TV po malaki yung kapitbahay namin. Ganon, wag nang ganon. Kundi Lord, may TV po ang kapitbahay namin at gusto ko rin po magka-TV, Lord God, kasi para magamit po sa ministry mo, para ma-share ko, para makita ko mabuti yung gusto kong mapanood na salita mo or gusto kong mabasa na word of God kasi maliit po itong cellphone ko. Kasi di ba pwede naman sa TV ngayon ang mag-browse ng internet. Ganun na ipagpipray natin na para mapag-aralan ko mabuti ang salita mo, Almighty Father. Kaya nag-request ako ng TV na malaki kasi malabo mata ko. Ganun. Yan, isang example lang yon, ha? You adulterous people or unfaithful people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Hindi ba ninyo alam, kayo mga tao kayo na unfaithful, hindi ba ninyo alam na ang pakikipagkaibigan dito sa mundong ito ay ang magiging kaaway mo si Almighty Father? Kasi si Almighty Father, malinis siya. Ang mundo na to, hindi malinis. So pag nakipagkaibigan tayo, or mahalin natin ang mga bagay na nandito sa mundo, kasi ang word na kaibigan is love, diba? Kasi dito friendship. Sa ibang version, loving the world. So kung minamahal natin ang mundo, hindi tayo kay Almighty Father. Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Kasi madumi ang mundo na to. Nung nung pinalaya si Satanas sa heaven, dito siya nagtigil sa mundo na to. At kinurap niya ang mga tao. Kaya kung makikipagkaibigan tayo or mamahalin natin ang mga bagay na nandito sa mundo, ibig sabihin, kaaway tayo ni Almighty Father. Dahil madumi ang mga bagay na nandito sa mundo. Ang ibig kong sabihin madumi is yung pagnanasa natin tungkol sa mga material possessions. Kasi dapat ang aspire ng mga Christians or believers of Jesus ay ang maging holy, ang makasama ang tatay natin. Yun ang gusto ni Almighty Father. So yung focus ng mga Christians dapat nasa eternal life with Jesus Christ and the Almighty Father. So kaya nga dapat lahat ng gagawin natin ay naaayon sa gusto ng tatay natin. Dahil kung ang gagawin natin ay naaayon sa mundo na to,
magiging kaaway tayo ng tatay natin. Kasi corrupted na ang mundo na to. Yung mga bagay na nandito na sa mundo to, yung mga magagandang bahay, kotse, kayamanan, ginto, mirage lang yan. Hindi yan totoo. Baka sabihin mo, anong mirage? Nahahawakan ko, nadadrive ko, doon nga ako nakatira sa malaki nga ang bahay namin. Ibig sabihin ng mirage, hindi yan forever. Masisira yan. Yung kotse mo, hindi yan forever. Yung tinatamasa mo na karangyaan sa mundo na to, hindi yan forever. Darating ang oras at mag-i-stop ang buhay natin dito sa mundo na to. Kaya hindi natin dapat i-focus ang sarili natin sa mga bagay sa mundo na to. Ang i-focus natin, yung isip natin at puso natin sa tatay natin. Kasi, yun ang forever. Or do you think Scripture says without reason that He jealously longs for the Spirit He has caused to dwell in us? So, ibig sabihin ito, sa tingin niyo ba yung salita ng Diyos baliwala lang? So, si Almighty Father, gusto niya tayo sa Kanya lang. Ayaw niya ng may kahati. Ayaw ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ na may kahati tayo. Or na may kahati siya sa buhay natin, sa puso natin. It's either kay God tayo, sa tatay natin, at kay Jesus Christ, or sa mundo na to. So, meron tayong free will. At kahit Christian ka na, merong tendency pa rin na malose mo ang salvation. Malose natin. Kaya dapat, dire-diretso ang paglalakad natin sa ang ating pananampalataya sa tatay natin. Kasi, merong mga temptation dito sa mundo na to at marami ng tao ang na-lose nila ang salvation nila dahil hindi sila nakinig kay Almighty Father. Hindi sila naging faithful. Kahit na sabihin natin na alam na nila ang Word of God, no? Kabisadong-kabisado na nila. Pero, kung mahal naman nila ang mundo na to, at dito ang focus nila sa mundong ito, hindi pa rin nila makukuha ang eternal salvation. Kaya it's either kay God ka, tsaka kay Jesus ka, or sa mundo na to. Kasi may nagsalita, save one, save all. Pag nagkaroon ka na ng salvation, forever na yung salvation na yun, kahit nandito ka sa lupa. Hindi. Dapat, i-practice natin yung faith natin para hindi natin malose ang faith natin. Hindi porke nakinggan mo na ang Word of God at uma-attend ka na ng sa weekly gatherings of Christians, is save ka na. Hindi. Dapat ipapractice natin yung mga nandito sa Bible. Yung mga itinuturo sa atin ni Almighty Father at saka ng Holy Spirit at saka ng Jesus. Dapat pinapractice natin para hindi natin malose ang ating salvation. Ayaw ni Almighty Father na may mawala sa atin, kahit isa sa atin. Gusto niya lahat tayo makasama. Kaya, tinuturuan niya tayo. Lagi, isinasabi dito sa Bible. Kahit si Jesus Christ, ang dami niya nang sinabing, ilang beses na niyang sinabi, na the love of money is the root of all evil. Sino ba nagsabi nun? The love of money? Si Paul. Pero ang sinasabi naman ni Jesus ay ang mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga mayayaman. So laging binabanggit yung tungkol sa mayayaman at mahirap. Kasi
Yung mga mayayaman nga, they depend on their wealth. At yung mga mayayaman, gusto nila sila lang magkakasama. Sila lang ang may connection para lalo silang yumaman. Kahit sabihin nila na follower sila ni Christ, pero kung ganun ang ginagawa nila, ayaw ni Almighty Father nun. Walang favoritism kay Almighty Father. Pantay-pantay. Kaya si Almighty Father, gusto niya tayo sa Kanya lang. Wala nang iba, hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lang. But He gives us more grace. Pero binibigyan pa rin niya tayo ng awa at pabor. That is why Scripture says God opposes the proud but shows favor to the humble. Proverbs chapter 3 verse 34. So, karamihan ng mga mayayaman, proud sila, no? Karamihan ng mga naghahangad ng mga bagay na karangyaan ng mundo nyo to, proud sila. Ayaw ni Almighty Father nang proud tayo. Gusto ni Almighty Father, mapagkumbaba tayo, humble tayo. Dahil humble, yung tatay natin. Yun ang katangian ng tatay natin tsaka ng Jesus Christ. Paano mo sasabing anak ka ni Almighty Father tsaka ng Jesus Christ? Kung mayabang ka. Yung pagiging humble, akala natin na mahinang klase to, humble to. Akala natin mahina, no? Kahinaan ng pagiging humble. Hindi kahinaan ng pagiging humble. Kung kasama mo si Jesus Christ at si Almighty Father, kalakasan itong pagiging humble na to. Dahil mahirap maging humble. Mahirap magpakumbaba. Dahil ang tao, natural na may pride, may ego. Sa loob natin may naglalaban sa natural na pagkatao at naglalaban yung ego natin. Kaya mahirap ang maging humble. Ang makakagawa lang nito, si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Magsasubmit tayo, isasubmit natin ang sarili natin. Magiging submissive tayo sa tatay natin at tsaka kay Jesus Christ. This is verse 7. Submit yourselves then to God para maging humble tayo dahil nang gusto ng tatay natin. Kung mahal natin ang tatay natin, susundin natin siya. Resist the devil and he will flee from you. Iiwasan natin ang devil at lalayuan tayo ng devil. Yung iba, nilalapitan pa, no? Ay, hindi. Tinutukso ako ng devil, ah. Tinutukso ako ng devil, paano ba yan? O, magigiving ka na. Tinutukso niya ako, eh. Paano lalayo ang devil sa'yo, eh? Inaano mo pa, ina-encourage mo pa siya. Hindi siya lalayo. So, para lumayo ang devil sa'yo, anong gagawin mo? I-resist mo siya. Paano mo siya i-resist? Hingi tayo ng kalakasan kay Almighty Father. Para ma-resist natin ang mga temptations. Aalis ang demonyo sa atin kung ganun. Gaya ng nangyari kay Jesus Christ, ni-resist niya. Dahil si Jesus Christ, di ba tinempt siya ng devil? Pero ni-resist niya. So tayo mapapagwagayan din natin yung gagayahin kasi natin si Jesus Christ. Nagpasubmit si Jesus Christ kay Almighty Father. At natuwa si Almighty Father sa kanya. Kaya, na-pacify si Almighty Father. Kaya may pag-asa na tayo. Yun ang tinatawag na good news. Yun yung totoong good news, ha?
Yung pagdating ni Jesus Christ, nung sinave tayo ni Jesus Christ on the cross. Yung ating Redeemer, yun yung talagang good news. Ang daming mga, diba, sa dumarating sa buhay. Uy, good news yan Hindi ito ng totoong good news. Ang totoong good news, si Almighty Father, ipinababa niya si Jesus Christ dito sa lupa. At si Jesus Christ, He redeemed us because of His death on the cross. And never siya nagkasala kahit minsan. Nagpaka-humble si Jesus Christ. Hindi niya nilabanan yung government at yung mga Pharisees kung ano ang tanong sa kanya. Ine-explain niya ng maayos, ng may authority. Pero hindi siya mayabang. Si Jesus Christ, nag-explain siya ng mga bagay about kay Almighty Father. Assertive siya, pero humble pa rin siya. Hindi siya nagyabang na, kaya ko kayong ipatayin. No, hindi. Hindi ganun si Jesus Christ. Kahit siya ang may-ari ng mundo na to, lahat, kahit sa heaven siya naghahari, kasama si Almighty Father, hindi siya nagyabang. Lalo na tayo, bakit anong may pagyayabang natin? Wala tayong may pagyayabang. Kung meron man tayo pagyayabang, yun yung tatay natin. Yun ay pagyayabang natin. Si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Yun ay pagyayabang natin. Isisigaw natin sa buong mundo ang pangalan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, na tayo ay anak ng Diyos, servant also of the Almighty Father and Jesus Christ. At pag declare natin yun, nagiging submissive tayo sa tatay natin. At yun ay tama sa paningin ng tatay natin. Come near to God and He will come near to you. Lumapit tayo sa tatay natin para lumapit din siya sa atin. Di ba yung parable of the prodigal son? Naglayas yung anak, di ba? Umalis siya sa tatay niya. Pero anong ginawa niya? Bumalik siya. Bumalik siya. Lumapit siya sa tatay niya. So, ganun din tayo. Dati tayong nawala sa tatay natin. Pero, lalapit tayo sa tatay natin. Magpapakumbaba tayo sa tatay natin. Para lumapit din siya sa atin. Dahil hindi niya, kaya man niyang gawin tayo na pilitin. Ayaw niya yon. Gusto niya may yung free will natin. Gusto niya, ni Almighty Father, totoo tayo sa puso natin, na gusto natin siya, na pipiliin natin siya. Lalapit ang tatay natin sa atin, kung lalapit tayo sa Kanya. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Sa prodigal son, nagsorry siya sa tatay niya, na humingi siya ng patawad, na nagpakumbaba siya sa tatay niya. So, ganun din dito. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Magpapakumbaba tayo. Aaminin natin ang kasalanan natin, paglapit natin sa tatay natin, para lalapit din siya sa atin. Hindi niya tayo i-deny. Kasi, He's faithful to us. Ever since the beginning of this world, faithful na ang tatay natin sa atin. Tayo lang ang matikas ang ulo. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Umiyak tayo. Malungkot tayo. Yung kasiyahan natin, palitan natin ng kalungkutan. Kasi, ibig sabihin nito,
Pagpapakumbaba ito, no? Nagigrieve tayo sa kasalanan natin para mapatawad tayo ng tatay natin. Magpapakumbaba tayo. Hindi tayo magyayabang. Itong ibig sabihin nito. Para makita ni Almighty Father na sincere tayo. Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Pag nagpakababa tayo sa ating Diyos, itataas niya tayo. Nababasa naman natin, di ba, nakalagay, wala naman tayong sinabing iba, no? Binabasa lang natin tong Bible. Nagbabasa tayo. Pero nire-reveal sa atin. Dati hindi natin naiintindihan ng Bible. Ito na, naiintindihan nyo na ba? Magpapakumbaba kay Almighty Father. Kung magpapakumbaba tayo kay Almighty Father, ganun din sa ibang mga tao, no? Kasi kung hindi tayo nagpapakumbaba sa ibang tao, tas kay Almighty Father lang, ay hindi ka totoo. Kasi bakit yung utos ni Almighty Father, hindi mo sinusunod? So, ibig sabihin, hindi ka totoo. Dapat, pag sinabi ni Almighty Father na magpa-humble tayo sa Kanya, pati na rin sa mga brothers and sisters natin, sa lahat ng tao, magpapaka-humble din tayo. Yung will na ni Almighty Father ang masusunod sa buhay natin, nang sa ganon, itataas niya tayo. Ano bang ibig sabihin ng itataas niya tayo? Hindi niya tayo pababayaan. Siya ang magdidirect ng buhay natin para mapabuti tayo. Dahil gusto ni Almighty Father ang mapabuti tayo. Lahat para sa ating ikakabuti. Ginagawa ni Almighty Father lahat para sa atin, hindi para sa kanila, hindi para kay Jesus Christ, hindi para kay Almighty Father, hindi para kay Holy Spirit, kundi ginagawa ni Almighty Father ang lahat para sa ikabubuti natin, kasi nasa mabuting kalagayan ang tatay natin, ang Holy Spirit, tsaka si Jesus Christ. Gusto nila maging mabuti rin ang kalagayan natin. So, para mapabuti ang kalagayan natin, gagayahin natin ang tatay natin at saka si Jesus Christ na humble. Brothers and sisters, do not slander one another. Anyone who speaks against a brother or sister judges them, speaks against the law and judges it. When you judge the law, you are not keeping it, but sitting in judgment on it. There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? Sorry. Who are you to judge your neighbor? Kaya nga, di ba, ang nagja-judge si Jesus Christ. Pero hindi pa rin tayo ginajudge ni Jesus Christ. Darating ang time sa end of times, sa pagdating ni Jesus Christ, yun yung time na i-judge na niya ang buong mundo. Kaya tayo, hindi natin dapat i-judge yung kapwa-tao natin, babantayan natin yung mga dila natin. Gaya nga kanina nasabi ko, nagkasala ako, no? Na-judge ko yung isang nagbebenta sa... Kaya ako nasabi kasi may napagkwentuhan ako, or kasi nagkakwentuhan kami. Tapos nanonood ako, tapos nasabi ko yun. So, nag-judge ako Yun, masama. Kaya magsusorry tayo kay Almighty Father. Now listen, you who say today or tomorrow we will go to this or that city. Spend a year there, carry on business and make money. So sabi nito, makinig kayo, meron di ba sa inyo nagsasalita na bukas o ngayon pupunta kami sa ganitong lugar.
1 year kami doon, magta-travel kami doon, may mga business dealings kami doon, gagawa kami ng pera, yayaman kami. Sabi dito sa verse 14. Sabi verse 13, dito naman sa verse 14, why you do not even know what will happen tomorrow? Hindi mo pa naman alam ang mangyayari bukas bakit ka ganyan? Ano ba ang buhay mo? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Ang buhay ng tao, parang mist lang. Alam niyo ba yung mist? Ito pwede itong gawin sigurong mist. Cologne to eh. Ayan, nakakakita yung mist. Ayan na, buti na sa tabi ko to, may sample tayo. Nakita niya yung mist, biglang nawala, di ba? Ganun ang buhay ng tao. You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Ganun ang buhay natin. Hindi natin hawak ang oras natin dito sa lupa. Kaya hindi tayo dapat magyabang. Tao lang tayo na ginawa ng tatay natin. At yung buhay natin parang mist lang. Ano ba sa Tagalog ng mist? Ambon. Or light shower. Nabigla na lang nawawala. Di ba may mga napapanood tayo, no? Na mga true to life, no? Na bigla na lang nawala. Andyan lang siya sandali. Tapos ngayon, kinabukasan, wala na siya. Ganun ang buhay ng tao. Hindi natin alam ang buhay ng tao hanggang kailan tayo dito. Kaya wag tayong magyayabang tungkol sa mga plano natin sa buhay. Lagi natin i-consult sa tatay natin. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. So kung may mga plano tayo, gaton sasabihin natin, kung will ni Lord na pupunta kami sa ganong lugar, maraming salamat. Pero kung hindi naman will ni Lord, okay lang din dahil lang si Almighty Father na susunod sa buhay ko. Kung will ni Lord na maging successful ang business ko, thank you Lord God. Kung hindi naman maging successful ang business ko, thank you rin kay Almighty Father kasi may iba siyang mas maganda pang plano para sa buhay ko. Verse 16, as it is, you boast in your arrogant schemes. Nagyayabang kayo. At sineselebrate nyo pa yung kayabangan ninyo, kasamaan yun, masama yung mayabang. Arrogant, boastful, proudful. Ayaw ni Almighty Father. Dahil yung buhay natin nakasalalay sa tatay natin. Siya ang nagde-determine kung hanggang kailan tayo sa mundo na to. Kaya hindi tayo dapat magyabang sa pakikisalamuhan natin sa tao, sa mga plano natin sa buhay. We are at God's mercy. We are at God's grace. The grace of our Almighty Father. Verse 17, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Ngayon, kung alam mo ang dapat mong gawin, no? Pero hindi mo ginagawa, alam mo yung tama, pero hindi mo ginagawa, kasalanan yun. Kasi alam mo na yung tama, tapos hindi mo ginagawa yung tama. Kaya, ang alam natin, ang pagyayabang ay yung mali. So, bakit tayo magyayabang pa? Kung alam naman nating mali na ang pagyayabang, tapos nagyayabang pa tayo, kasalanan na yon. At kung kasalanan na yon, isa na yon sa mga magiging dahilan para hindi natin makuha ang ating inheritance.
So lahat, isasanggunin natin or i-ask natin kay Almighty Father, ipagpe-pray natin. Gusto ng tatay natin, lagi natin siyang kausapin. Lagi tayong lalapit sa Kanya. Kasi, ibig sabihin nun, ina-acknowledge natin na tatay natin siya. Ina-acknowledge natin na mahina tayo at siya ang ating kalakasan. Gusto ni Almighty Father yon. At kung nagpapakumbaba tayo sa tatay natin, itataas niya tayo. Siya ang mag-lift sa atin, sa buhay natin. Siya ang magbibigay ng madaming blessings. At yung blessings na hindi lang monetary, kundi peace of mind, good health in this world, at iba pa, no? Hindi lang kasi lahat monetary or material things. Or yung relationship mo with other people, ganon. Maayos. Dito tayo sa James chapter 5. Now listen, you rich people, weep and wail because of the misery that is coming on you. O hindi na natapos pagsabihan yung mga tungkol sa mga mayayaman na tao. Buti hindi ako mayaman, mapapagalitan ako. Kasi yung mga mayayaman, nagdedepend lang sila sa kayamanan nila, di ba? Alam naman ninyo yun, di ba? At karamihan ng mga mayayaman, hindi sila naniniwala kay Almighty Father. Bakit ba sila maniniwala kay Almighty Father? Nasa sa kanila na lahat. Yung mga mayayaman, ang kanilang mga kakailangan. Yung mga mahihirap, kaya sila malapit kay Almighty Father kasi yung mga mahihirap, nagpe-pray sila. Na mabigyan sila ng blessings araw-araw, makakain sila araw-araw, at pag nakakain sila, nagpapasalamat sila kay Almighty Father. Yung mga mayayaman, madali na nila makuha ang kanilang mga gusto. Hindi nila ina-acknowledge yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ. Kaya pinagsasabihan ng Holy Spirit ang mga mayayaman. Na wag mag-depend sa kayamanan nila, sa kanilang material possessions. Your wealth has rotted, and moths have eaten your clothes. Yung kayamanan mo nabulok na, tapos yung mga damit mo, kinain na ng moth. Your gold and silver are corroded. Kinalawang na yung gold mo, tsaka yung mga silver mo, nasira na. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. Dahil sa nag-ipong ka ng kayamanan dito sa lupa na to, nabubulok to. Walang mangyari, magiging sanhi ng kamatayan mo, ang pag-iipon mo ng kayamanan sa mundo na to, dahil dito mo lang sa kayamanan ng mundo na to, sa mundo mo lang ifinokus ang sarili mo. Hindi mo kinilala ang tatay natin, si Almighty Father. Hindi mo kinilala ang Creator. Hindi mo kinilala ang Redeemer, kundi ang finokus mo lang ay ang pagpapayaman. At yun ang magiging dahilan para sa iyong eternal damnation. Look, the wages you failed to pay, the workers who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. So sa verse 4, hindi saktong pagpapasweldo sa mga workers. Lagi mong iniisahan ang mga trabahante mo, trabahador mo. Dinadaya mo sila sa sweldo nila. Umiiyak sila dahil konti lang ang sweldo nila. Para yumaman ka, ang ginagawa mo, yung pagpapasweldo mo, konti lang. Masyado mong ginigipit ang mga trabahador mo. Hindi mo binibigay ang tamang pasweldo sa mga tao mo. At iba ang trato mo sa kanila. Hindi
patas. Hindi patas ang trato mo sa mga tauhan mo. You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourselves in the day of slaughter. Namuhay ka sa mundo na ito ng luxurious lifestyle at puro self-indulgence, puro para sa bagay na matuwa ka or ma-please ka. Selfish ka. Pinataba mo ng mabuti. Ibig sabihin, dito yung pinataba physically, no? Ako mataba ako physically. Ibig sabihin nung pinataba, you have fattened yourselves, pinataba mo or inano mo yung sarili mo, inabuso mo ang sarili mo sa panahon ng dapat nang patayin ka or sa judgment day, inabuso mo yung sarili mo. Yung pagkatao mo, kinurap mo. Dahil sa mga bagay na nakikita mo sa mundo na to, na pinagnasaan mo, nakorap na ang buong pagkatao mo. At ngayon, dumating na ang araw para kunin ka na at dalhin sa eternal damnation. You have condemned and murdered the innocent one who was not opposing you. Pinatay mo ang kaisa-isang tao na inosente. Hindi ka na naawa. Wala siyang kalaban-laban. So, sino ang inaano dito? Sa verse 6. Ang mga mayayaman, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Kaya, isa na yung blasphemy na kinondemn mo si Jesus Christ at si Almighty Father. Hindi mo sinunod ang gusto nila. Innocent si Jesus Christ. At ikaw ang naging dahilan kung bakit siya pinatay. Kung bakit siya napako sa krus dahil sa kasalanan natin ng mga tao. Kaya napako si Jesus Christ. Na-condemned natin siya. Isa tayo sa nag-condemn kay Jesus Christ. Isa tayo sa mga pumatay sa Kanya. Dahil sa mga pagnanasa natin dito sa mundong to, dahil sa kasalanan natin. Dahil selfish tayo. Kahit pinatay natin si Jesus Christ, hindi siya nag-resist. Dahil sa kasalanan natin. Kasi baka may sabi niya, hindi ko pinatay si Jesus Christ. Oo, hindi mo pinatay ng literal, no? Kundi isa ka sa pumatay. Isa tayo sa pumatay dahil sa mga kasalanan natin. Sa paghahangad natin sa mundo na to. Sa pang-aabuso natin sa mga tao, isa na tayo sa pumatay dahil sa kasalanan natin. Dahil naghahangad tayo dito sa mundong ito ng karangyaan sa buhay, selfish tayo. Kaya binigay ni Jesus Christ ang buhay niya as sacrifice para ma-save tayo. Verse 7. Be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn
and spring rains. Maging pasyensyoso tayo sa pagdadating ng muling pagbabalik ni Jesus Christ sa mundo na to. Nakikita natin, di ba, yung mga nagtatanim, yung mga farmer, mga magsasaka na nag-aantay sila para tumubo yung kanilang mga itinanim. Nag-aantay sila ng autumn and spring rains para madiligan yung kanilang mga itanim para lumaki. No? Sabi ito sa verse 7. Verse 8, you too, be patient and stand firm because the Lord's coming is near. So, gaya ng farmer, tayo rin, maging patient din tayo and stand firm. Maging faithful tayo sa tatay natin tsaka kay Almighty Father. Kasi malapit nang dumating si Jesus Christ, yung kanyang second coming, at i-judge niya na ang mga tao, kaya dapat lagi tayong maging handa. Don't grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The judge is standing at the door. Huwag tayong magreklamo sa bawat isa. Magkakapatid kayong lahat. Kaya, hindi natin dapat husigahan ang bawat isa sa atin. Kasi pag sinusigahan natin ang bawat isa sa atin, o naghusga tayo ng tao, tayo rin i-judge. Ang judge ay nasa pintuan na, malapit na siyang dadating. Ready na siyang dumating. Pag sinabi ni Almighty Father na, oh sige anak, Jesus, bumaba ka na, i-judge mo na ang buong mundo, gagawin niyo Jesus yun. Verse 10, brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we count as blessed those who have persevered, and you have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. So dito sa verse 10 and 11, maging pasyensyoso tayo, nakakaranas tayo ng sufferings, trials, tribulations. Sundin natin, yung sinasabi ng mga prophets. Kasi, from the Old Testament, marami ng prophets ang nagsasabi doon na darating si Jesus Christ at mag-antay tayo, maging malinis tayo. So, yung mga prophets, pakinggan natin sila. Dito sa Old Testament and even dito sa New Testament, diba, sa Book of Revelation, pakinggan natin. Basahin natin ang sinabi ng Holy Spirit. Dahil yung mga sinabi ng mga prophets, it came from our Lord Jesus Christ and the Almighty Father through the power of the Holy Spirit. So, isa tayo sa magiging, pagpapalain. Kasi, magsusumikap tayo at mag-aantay tayo sa pagbabalik ni Jesus Christ. Narinig natin yung pagiging faithful and patient ni Job. Kilala niyo si Job, di ba? Hindi si Steve Job, no? Si Steve Job, apelido lang ngayon. Itong si Job, first day niya to. At ito ay isa sa book sa Old Testament. Sa mga hindi na nakakaalam, na si Job, mayaman siya na tao, magandang pamilya niya. Pero nakaranas siya ng sufferings. Inalaw ni Almighty Father yon para i-check kung pero alam ni Almighty Father na faithful si Job. Ang ginawa lang ni Satanas ay trinay niyang sirain ang buhay ni Job. Pero hindi siya nagwagi dahil si Job, faithful siya kay Almighty Father. So gayahin natin si Job na kahit anumang pagdurusa or suffering na dinanas ni Job, faithful pa rin siya kay Almighty Father. Kaya dun sa last chapter na Job, pinagpala ni Almighty Father si Job doble pa or triple pa nung kanyang kayamanan dati, no? So mayaman na si Job, naghirap siya, nagkaroon siya ng sakit,
nagkaroon siya ng ketong ata yon, skin disease. Tapos, nung napagwagian niya yung kanyang sufferings na magiging faithful kay Almighty Father, ni-restore siya ni Almighty Father. So tayo, ganun din tayo. Kung ngayon man nakaka-experience tayo ng trials and tribulations and sufferings, i-restore tayo ng tatay natin. Pag nakita niya na faithful tayo sa Kanya. The Lord is full of compassion and mercy. Maawain ang tatay natin. Tsaka si Jesus Christ. Maawain at mabuti. Gracious. Kaya dapat maging malakas tayo. Paano tayo magiging malakas? Spiritually, by praying to our Almighty Father and Jesus Christ always. At dito tayo sa verse 12. Above all, my brothers and sisters, do not swear not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple yes or no. Otherwise, you will be condemned. So, hindi dapat tayo nagsasalita ng promise, promise to God. Hindi pwede yon. Nakalagay sa Bible yon. I swear, mga ganon. Hindi pwede kasi dapat lang sasabihin natin yes or no. Kasi, we will be condemned pag nag-promise tayo. Kasi sino ba naman tayo? Hindi naman natin hawak ang buhay natin, di ba? Kaya hindi tayo dapat mag-swear or mag-oath ng at ginagamit pa ang heaven, earth, or anything. Ginagamit natin yung si Almighty Father, ginagamit natin itong mga mundo na to, yung mundo na to, ginagamit natin. Nagsiswear tayo, hindi dapat ganon, or nag-oath tayo. Kasi, hindi naman natin kasi hawak ang buhay natin. Pag ganon ang ginawa natin, mako-condemn tayo. We will be judged. Kaya pag may nagtatanong sa atin, yes or no, hindi na kailangan ng promise. Alam mo, promise. Minsan gumaga ng promise talaga. Promise, hindi ako isisinungaling. Ang daming ganun. May ganun pa. Ano ba yung ganun? Promise, gumaganon. Yung tatay ko ganun. Promise. Ba't gumaganon yun? Nung ba siya gumaganon siya? Hindi pwede yung ganun, ano? Ayaw ni Almighty Father. It's either yes or no lang. Para hindi tayo ma-judge as guilty or ma-condemn tayo. So verse 13, is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. So dito sa verse 13, this is faith at work. No? So, kung may problema tayo, anong gagawin nating action? Dahil sa may faith tayo, ang gagawin natin, magpe-pray tayo. Kung sino man sa atin ang masaya, anong action ang gagawin natin? Kakanta tayo, sing of praise to our Lord and to the Almighty Father. Pupurihin natin ang tatay natin. Kung may sakit naman, anong gagawin? Anong action ang gagawin? Dahil may faith tayo, ang gagawin ng iba, tatawagan yung elders ng church at ipagpipray ang may sakit at i-anoint them with oil sa pangalan ni Jesus Christ and the Almighty Father. Pero minsan yung iba wala nang ginagamit na oil, no? Ibig sabihin nila ng signify ng oil ito is the Holy Spirit. Okay? Yung Holy Spirit ang kasama natin na padala ni Almighty Father.
And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. So, it's either gagaling yung tao na yun pagpe-pray, no? Or gagaling siya spiritually at mabubuhay siya in heaven. Hindi siya mapupunta sa eternal damnation. Kasi baka akala lang ninyo, pagpe-pray to mabubuhay, no? Pagpe-pray natin para mabuhay. Hindi. Yun, kaya siya nagkasakit. Yun ang way ni Almighty Father para kunin na niya yung tao na yun. Para, makasama na ng tao na yun, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Sa ating mga tao, masakit, di ba? Pero, yung tao na nagtitiwala na yun kay Almighty Father na nagkasakit, at kinuha na yung Almighty Father, nasa best place na siya. Kasi kasama niya ang tatay natin, tsaka si Almighty, si Jesus Christ. Nasa heaven na. Kaya nasa best place na sila. So tayo ang hirap. Nandito pa tayo sa mundo. So habang nandito pa tayo sa mundo, ay tutulungan natin yung mga brethren natin na i-share ang Word of God at i-practice natin ang faith natin habang nandito pa tayo sa mundo na to. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Para gumaling tayo, ipagpe-pray natin ang bawat isa at sasabihin natin kung ano mga kasalanan natin. Itong healing na to, so that you may be healed, hindi lang to physical healing, kundi spiritual, emotional healing, mental healing din to, mentally healed ka. Kasi may mga tao na nagkakasakit mentally, spiritually, and emotionally. May mga hindi nila alam yun, no? May mga taong hindi alam yun. Ang alam lang kasi ng ibang mga tao is physical na sickness. Hindi alam ng tao na merong sickness din sa emotional. Kaya tayo nagkakasakit physical kasi may underlying yun kundi yung emotional, okay? Minsan nagkakasakit ka physically dahil nagmamanifest physically dahil emotionally meron kang pinagdadaan na nahihirapan ka. So dapat ma-heal ka. May mga taong na ma-heal muna emotionally and spiritually. And then yung physical healing, it'll come after the emotional and mental healing. Naintindihan ba? Nakakaintindi ba sa akin? The prayer of a righteous person is powerful and effective. So, paano tayo makakapag-pray ng effective? Magiging powerful yung prayer natin. Paano yun? Magiging correct tayo dapat sa paningin ni Almighty Father. Paano tayo magiging correct kay Almighty Father? Magpapakumbaba tayo, i-acknowledge natin ang kasalanan natin. Susundin natin ang sinasabi ng tatay natin para maging correct tayo sa paningin ng tatay natin tsaka na Jesus Christ. Para ngayon, yung prayers natin, didingkin ni Almighty Father kasi magiging powerful and effective ang prayer natin. Yung mga bata, no? Na-experience ko kasi nung bata ako, may mga yung may pinagpipray ako na talagang ibinibigay talaga ni Almighty Father. Directly niya ibinigay. Tsaka, yung isa pang pinagpray ko na gusto kong magkaroon ng trabaho, no? Dahil sa anak ko. Directly rin ibinigay na miracle yun na binigay sa akin ni Almighty Father nung hindi pa uso na ng online. Online na job. Matanda na kasi ako, hindi na uso na ng online job. Nag-online job na ako. Binigyan ako ng trabaho ng tatay ko. Okay, so nagbibigay ng
ibinibigay ni Almighty Father yung prayer ng tao nagtitiwala sa Kanya. Basta dapat malinis ang puso natin paglalapit tayo sa tatay natin, paghihiling, at hindi dapat tayo selfish sa mga pinagpipray natin. Okay? Hindi tayo dapat selfish sa mga pinagpipray natin. Dapat may yung makakatulong ka sa tao at dapat yung maipalaganap mo ang word ni Almighty Father. Malalaman mo kung tama ang prayer mo, kung isisik mo ang gusto ni Almighty Father. Isisik natin ang kingdom ni Almighty Father para malaman natin yung prayer natin ay didinggin ni Almighty Father. Isisik natin ang Kanyang kingdom. Hahanapin natin siya. Lalapitan natin ang tatay natin. Magpapakumbaba tayo sa tatay natin. Elijah, so verse 17 na tayo. Elijah was a human being even as we are. So itong si Elijah, prophet siya, di ba? Gaya nga nasabi ko dati, itong mga nagsulat ng Bible, tao to. Human being, kagaya natin. Si Elijah, human being din, kagaya rin natin, tao din. Pero, yung mga pinag-pray ni Elijah, dinidingnig ni Almighty Father. Ituloy natin, ano? He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. So, dinidinig ni Almighty Father ang prayer ni Elijah. Human being to, kagaya natin na tao. So, kaya dapat maayos tayo. Maayos ang puso natin. Si Elijah, hindi siya selfish, okay? So, prophet siya, yung gusto niya sa buhay is isinakto niya sa kung ano ang gusto ni Almighty Father sa kanyang buhay. Naiintindihan ba? Kung ano ang gusto ng buhay ni Elijah, isinuko niya ang buhay niya kay Almighty Father. Kaya kung ano ang will ni Almighty Father, yun din ang will ni Elijah. Kaya pag nagpe-pray si Elijah, dinidinig ni Almighty Father. Kaisa niya ng puso si Almighty Father. Lagi siya nagpe-pray. Alam niya ang puso ng Almighty Father, ng tatay natin. Kaya, ibinibigay ni Almighty Father kay Elijah ang kanyang mga prayers. Tao si Elijah. Yung mga prophets, tao to. Kagaya natin. Testimony to. Ulitin ko, testimony itong Bible ng mga taong nauna na sa atin na follower ni Christ and the Almighty Father. Kaya hindi imposible. Hindi imposible. With God, everything is possible. Basta dapat yung puso natin naka-inline sa puso ng tatay natin siya ni Jesus Christ. Iisa ng hangarin. My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back, remember this, whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins. So, sabi dito sa last 2 verses ng James chapter 5, na kung meron man tayo mga brothers and sisters na naligaw ng landas or hindi na nag-follow kay Christ, no? Kaya nga hindi pwede yung sabihin, na tinanggap ko na si Jesus sa puso ko, save na ako, save one, save all, to one salvation. To hindi. Pag nawala ka sa tamang landas or sa way ni Almighty Father, naligaw ka, mawawala mo yung inheritance. Hindi natin makukuha ang eternal life with Jesus Christ.
Kaya dapat hindi tayo mawala sa katotohanan. Kung may mga tao man na mawala sa katotohanan, tulungan natin na makabalik yon kay Almighty Father. Ipagpe-pray natin, share-sharean natin para makabalik si brother or si sister sa tamang landas. Kasi, kung may isang tao na tinulungan niya yung kanyang brother or sister na nawala sa tamang landas, kapuri-puri kay Almighty Father yun. Kasi, yung tao na yon ay naging way para maibalik si brother or si sister sa path ni Jesus Christ. Katanggap-tanggap to kay Almighty Father. Matutuwa si Almighty Father. Kaya kung gusto natin matuwa si Almighty Father sa atin, i-share natin ang Word of God. Huwag tayo maging selfish. I-share natin kung ano ang alam natin. Para makatulong tayo sa kapwa-tao natin. At ibig sabihin nun, pag nakatulong tayo sa kapwa-tao natin, mahal natin ang tao. Gaya ng utos ng tatay natin, namamahalin natin ang kapwa-tao natin, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. At kaya natin tinuruan or ititama sa tamang landas yung brother na nawala dahil mahal natin ang tatay natin. Dahil sinusunod natin ang tatay natin. So, ang laging bida talaga sa buhay natin, ang tatay natin, tsaka si Jesus Christ. Wala nang iba. So, hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa pag nakakaranas tayo ng sufferings and trials. Dahil maraming tao na ang nakaranas ng sufferings and trials at nagwagi sila. At ngayon kasama nila si Almighty Father at si Jesus Christ. Kaya tayo, mapagbabagyan din natin ang lahat sa tulong ng tatay natin at saka ni Jesus Christ sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible at sa pagpe-pray. At ipapractice natin ang ating pananampalataya. Dahil ginagawa natin ito para magpasubmit kay Almighty Father. Under tayo ni Almighty Father. Papakumbaba tayo sa tatay natin. Dahil alam natin na ang tatay natin powerful. Alam natin na ang Savior natin, si Jesus Christ, na kaya tayo makakakuha ng inheritance natin, kaya tayo makakakuha ng eternal life in heaven sa kingdom ng Jesus Christ at ni Almighty Father is because niredeem tayo ni Jesus Christ. Na kahit na isa tayo sa mga tao na naging sanhi ng pagkamatay ni Jesus Christ, mahal pa rin niya tayo at pinatawad niya tayo. Hindi tayo pababayaan ng tatay natin. Tsaka ni Jesus Christ. Mahal na mahal nila tayo. Ginagawa nila lahat ng to para sa atin. Dahil, ano ba tayo? Wala namang makukuha sa atin ng tatay natin. Ano bang meron tayo sa mundo to? Ang buhay natin dito sa mundo to, para lang mist. Pero dahil sa pagmamahal, dahil sa creation tayo ng tatay natin. Gusto niya na ma-enjoy din natin ang eternal life in heaven. Kaya, dapat tayo maging strong ang faith natin sa tatay natin by praying and reading the Bible. Thank you, and God loves us all so much.